Ang malaparaisong ganda ng Apayao nanganganib ng hindi masilayan ng ilan nating kababayan. Dahil sa katarata. Welcome to Apayao! Ang Apayao na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon ang tinaguriang last ecological frontier of Cordillera Region. Siksik at nag-uumapaw sa natural wonders na perfect for relaxation and nature tripping. Pero ang malaparaisong ganda nito, nanganganib na hindi maaninag ng tubong Apayao na si Nanay Gemina. Hindi na raw kasi siya halos makakita dahil sa katarata. Dati nagsasaka ako, magtatanim ng palay. Tapos mag-harvest na kami, ititinda namin. Kwento ni Nanay Gemina, buong buhay niya inilaan niya sa pagsasaka para itaguyod ang kanyang pamilya. Hanggang noong 2021, bigla na lang daw lumabo ang kanyang paningin sa kaliwang mata. Nasinundan pa ng madalas na pananakit ng ulo. Dati naman makakita ako kunti, pero ngayon malabo na, hindi ako na makakita. Ito bandang kanan, yung maitim natin na may parang tao, yun, may tuldak, sabi yung pinsan ko eh. Dahil nga raw rito, hindi na magawa ni Nanay Gemina ang mga trabahong dati niyang ginagawa. Mahirapan ako maglinis ng loob ng bahay, magwalis, magugas. Yun, pinggan at mag-igib ako ng tubig. Magluluha kasi agka makakati, yun, ginaganon ko po. Katandaan ang karaniwang dahilan ng katarata. Ang katarata ay isang disease or sakit sa mata na kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng blurring of vision or hindi maganda yung paningin. Pwede po ang pagtanda or as we age, we develop cataract. May pagkakataon sanang maoperahan noong 2021 si Nanay Gemina, pero hindi nila itinuloy dahil sa takot. Eh kasi maraming tao magsabi ng hindi na pwede na, matanda ka na, hindi mo makaya, sabi mga tao eh. Sa Pilipinas, isa sa pangunahing sakit sa mata ay ang katarata. Ayon sa opisyal na datos ng Provincial Health Office ng Apayao, 10% ng mga senior citizen ang may problema sa paningin. Mga kapuso, World Sight Day noong nakaraang Huwebes. Layon po nitong ipalaganap ang kahalagahan ng eye health para syempre maiwasan ang pagkabulag at iba pa na mga vision impairment. At dito nga po sa Pilipinas, isa ang katarata sa mga pangunahing kondisyon sa mata na nagiging sanhi ng pagkabulag ng mga Pilipino. Kaya naman, ang The Fred Hollows Foundation, katulong ang provincial government ng Apayao, ay nagsagawa ng vision screening sa mga barangay. Kaya si Nanay Gemina, hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad pumunta sa vision screening. Pa-check up ako dahil sa gustong-gusto ko na lang maopera ang mata ko. Good news nga raw ang hatid ng The Fred Hollows Foundation na isang organisasyong naglalayong wakasan ang avoidable blindness. Ang The Fred Hollows Foundation ay isang leading international NGO na nakapagbigay na ng sight restoring treatments at surgery sa mahigit 3 milyong pasyente sa buong mundo. 2014 nang simulan ng The Fred Hollows Foundation ang kanilang medical missions dito sa Pilipinas. Ang The Fred Hollows Foundation ay 10 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Ngayon, sa ilalim ng Eye Health System Strengthening and Integration Project,
6 na probinsya ang kapartner ng Fred Hollows para palakasin ang eye health sector sa kanilang mga local government units. So isa lang yung Apayao dito. At sa pagkakataong ito, nakipagtulungan ang organisasyon sa lokal na pamahalaan ng Apayao para sa isang makabuluhang misyon na mabigyang pag-asa ang mga pasyenteng mayroong katarata. So kung sino yung mga client na sinusuportahan ng foundation, general public karamihan, pero mas nais namin na mabigyan ng eye health services yung mga tinatawag natin na indigent o yung mga mahihirap na walang kapasidad para mag-access ng eye health services kasi wala silang kakayahan o pera para bayaran ito. Pero hindi lang matatanda ang dumalo sa vision screening dahil ang 37 taong gulang na si Jacinto na diagnose ding mayroong katarata. Namula tapos parang may bato sa loob niya. Mga ilang araw po pumuti po yung sa gitna po ng mata ko dun sa mismong itim niya po. Dating magsasaka sa Apayao si Jacinto. Noong 2018, lumuwas siya ng Maynila at nagtrabaho bilang construction worker. Nagtataka po ako sa murang edad ko po na ito ay nagkaroon ako ng sakit na katarata. Marami po nagsasabi na mana-mana daw po ito. 2022 daw nang mapansin niyang lumalabo ang kanyang paningin. Yung kaliwang mata ko po napuputi na lang po yung nakikita niya, blurred na po siya. Wala na pong ibang liwanag lang po. Nakikita ng tong isang mata ko, yung may katarata po. Hinala ni Jacinto, nakuha niya ito sa kanyang trabaho sa construction. Hindi raw kasi siya nagsusuot ng safety glasses, kaya madalas na sumasakit at nagluluha ang kanyang kaliwang mata. Pero nung mga medyo matagal-dagal na po, lumaki ng sobra po yung puti niya. Kaya yun, medyo nag-alala na po ako. Some of our patients na nakikita po namin, meron po silang mga comorbid conditions gaya ng diabetes and other non-communicable diseases. Others, may mga history of trauma related to work, which also contributes to other diseases of the eye other than cataract. Dahil hirap din sa buhay, ay ipinagpaliban niya rin ang pagpapatingin sa doktor. At bumalik sa Apayao noong kasagsagan ng pandemya. Medyo kinabahan rin po ako. Pero ang kala ko rin mawawala din po siya. Yung parang yung mga simpleng sakit lang po na dumapo sa aking mata. Taong 2020, nang mabalitaan nga raw niya ang libreng cataract operation, hindi raw siya nagpahuli pa. Nalaman ko po yung libreng operasyon tungkol sa mata po. Yung dito sa BHW po namin at may schedule silang binigay po na magpa-check up kung may problema ka sa mata. Kaya naman sa vision screening na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Apayao, katuwang ang The Fred Hollows Foundation. Present sina Nanay Janina at Jacinto. Gusto na magpo-opera na ngayon para makakita ako, mahirapan ako sa trabaho ko, hindi ako makatulong ng trabaho ko sa mga anak ko. Pumunta na po ako agad-agad. Nakipila po ako dun sa Farnor ko para makuha agad yung pangalan ko. Sa vision screening, sinusuri ang mga mata ng pasyente para malaman kung gaano kalala ang katarata at kung maaari ba silang sumailalim sa operasyon. From Barangay Health Station, pupunta sa Rural Health Unit. At si Rural Health Unit naman i-assess ulit yung pasyente para ma-refer yung isang pasyente sa ating mga hospital na kung saan meron po ang optometrist or ophthalmologist. Very lucky po kami to have the Fred Hollows Foundation who have assisted us actually starting to institutionalize the eye program in Apayao. Especially, they gave the equipment for our referral hospital. Matapos ang pagsusuri, sina Nanay Janina at Jacinto parehong nakapasa sa vision screening. Kaya ang operasyon agad nang inischedule.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.